Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw sa mga nanonood sa ating online tutorial dito sa DepEd Educational Unit. Kami ang Science 5 teachers. You can follow and watch po ang ating DepEd online tutorial dito sa ating DepEd Educational Unit sa ating Facebook account, sa YouTube account ng DepEd Philippines at DepEd Educational Unit YouTube account din ng DepEd TV channel. Kasama ko si Tutor Jester at si Tutor Rainier. Yes, hello, good afternoon po, Tutor Mil at kay Sir Rainier at sa lahat ng ating online viewers at online learners. We are on our final week na ng ating quarter 4 ng ETUlay online tutorial. Pumipiyok na agad. Ayan. So maraming salamat din po kay Tutor Mil at Tutor Jester sa paanyaya. Tayo po ay again, mag-aaral po ngayon ng Science 5. Quarter 4 na, Week 8 at nasa dulong part na tayo. Okay, let's start. Yes po. Let's begin po. So ang ating topic ay pinamagatang the effects of soil erosion on living things and the environment. Meron tayong objectives. At the end of our tutorial, you will able to identify the causes of soil erosion, determine the extent of soil erosion on living things and environment, and appreciate the importance of preventing soil erosion. Alam ko sa ating mga learners, marami na silang alam tungkol sa topic na ito. Tama ba ako, Tutor Rainier? Yes, syempre dahil tayo ay naging teacher na rin at tutor, napagdaanan na rin natin itong mga lessons na to way back nung nasa elementary days tayo. Tama, Tutor Jester? Yes, definitely at for sure may mga hints na ang ating mga learners about these things. Okay, so meron ditong question, Sir Rainier. How rocks turn into soil? We got here the agents of weathering, water, wind, and animals. Sir Mil. Meron din temperature, plants, and humans. Alam ba ninyo mga learners, ang weathering is the breaking down of dissolving rocks and minerals on Earth's surface. Kaya ang rocks ay maaaring maging soil. Tama ako, Tutor Rainier?
Yes, eventually meron tayo mga natural processes na yan na nabanggit nga ni Tutor Mill na ang weathering ay isang natural process na kung saan ang isang bato na kahit sobrang tigas nito at physically talagang matigas siya, no? Kasi isa solid state of matter. So pwede siya maging soil because of the agents of weathering. Ayun. So again, the agents of weathering, we got water, wind, animals, temperature, plants, and of course us, humans. So meron muna tayo ng review dito. Unahin na natin. Number Okay. 1, it is the breaking down of rocks into fragments. Is it A, erosion, B, flooding, C, runoff, or D, weathering? Alam na alam ko yung sagot dyan, no? Kung pwede sumagot eh. Okay. Wow. Tutor Mill, Maaaring meron gamitin na ng bang mga learners responses natin tayo? ang comment section sa ating Yes. live. Ayon dito kay Yes, sir. Graciel, letter D daw. Ayon kay Jane, letter D. Ganun din ang answer ni Crishaline, Joshua, ni Sai, ni Ruth, at ni Mark. Ayan, ang dami talaga. Si Althea, pahabol. Letter D din. At kay Ruth naman, letter A. Ano kaya? Sir Rainier ang ating kasagutan po. So tingnan na po natin. Sir Mill. So ang sagot natin ay letter D, weathering. So Yeah. weathering is the breaking down of rocks into fragments. So when we say fragments, ito yung mga smaller pieces mula din syempre sa rocks at pauti at ito ay dadating na sa tiny or bits of pieces. Kaya ang tamang sagot dito ay D, weathering. Ayun. Tutor Jester, number 2. It is a type of weathering that involves change. May pagbabago daw in the composition of rocks. Ito ba ay A, chemical, B, mechanical, C, both chemical at saka mechanical, or D, wala daw sa choices, none of the above. Ayan. So dito pa lang sa number 2, meron tayong context clue, no, na tinatawag na change in composition of rocks. So it's either among the choices, A, chemical, B, mechanical, B, both chemical and mechanical, or D, none of the above. So, Tutor Mill, nasa na ba yung mga responses natin sa comment sections? Ayan, may mga sagot na rin. Tutor no? Jester? So, letter, Oo. May mga letter A na po, Sir Rainier at Sir Mill. yes po. According kay Aling Maliit, ganun din, kay Crishaline, and almost lahat sila ay letter A. So, Yes. shall we reveal the answer, Sir Rainier? Yes po. Yes po. So, letter A, tama sila. Ang Okay. husay naman. Tama naman. Kasi pag sinabi natin, Tutor Jester and Tutor Mill na change in composition of rocks, so we're talking about na nagbabago yung rocks na in terms of substance. So this is what we call chemical weathering. So let's move. Ganun pala. Ganun pala. Oo. So, number 3 tayo. What do you call the So, process? number 3, Yes, Sir Mill, go ahead po. by which humans extract stone from mountains and construction purposes. So, mga learners, ito ba ay letter A, digging, letter B, flattering, letter C, weathering, or letter D, quarrying? Again, number 3, what do you call the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes? So, ano kaya ang tamang sagot dito, mga online learners natin na alam ko aktibo sa ating comment section? Tutor Rainier? So meron dito mga responses no, mula kay Crishaline, Althea, and Ruth. Ang sagot nila ay D, 3D, quarrying daw. And according also to Erica Luis, ang sagot din niya ay D. So let's reveal the answer na. And medyo nag-blackout lang ang aking monitor, pero babalik to in a while. The correct answer Ayan. is Ano po Tutor Rainier is letter D dapat, di ba? Quarrying. Kasi very eminent naman sa atin sa Pilipinas ang ganitong process. Kung tama ako, di ba, quarrying, ito ay yung mga malalaking tipak ng bato ay talagang ginagamit natin yan for construction purposes. So, di ba, gumagamit tayo ng tinatawag na gravel o graba sa Tagalog.
At ito ay syempre nanggagaling yan sa mga sa ating mga kabundukan. Tama. Ayun, letter D, proceed Cory. tayo sa number 4. Number 4, what happened to rock when it is exposed to higher temperature? Letter A, contracts. B, evaporates. C, expands. Or D, sinks. Ano kaya ang tingin nila? Ayan. So, meron tayo mga responses din from Jane, Krishaline kay Graciel. So, lahat ng sagot nila ay letter C, expands. Nakamute ka yata, Sir Tutor Jester? Nakamute ka po ba? Okay, so ayan po. Ayun. So this one, meron tayo ditong erosion. According to this one, the Earth's surface may look the same to you, but it is changing gradually. Meron daw pagbabago. It's Earth's landforms like valley, mountain, or its rocks, and even coastlines do not stay the same as years go by. Erosion has caused the changes. Yes, Career. usually, Tutor Jester, na ang pinag-uusapan natin dito ay Earth surface. So meron tayong mga layers ng soil na kung saan yung pinaka-top o yung the topmost portion ng soil, ito yung usual talagang na-erode o yung nagkakaroon ng tinatawag nating erosion. Ang layer na to, Tutor Jester, ay yung tinatawag nating topsoil. So ang topsoil usually ang talagang na-erode at usually ang mga minerals at yung mga needed ng mga plants ang talaga na-erode. So, sad to say, ito ay isang natural process at talagang dumadaan ang lahat ng mga lupa sa ganito. Lalo na kapag very active ang mga tinatawag nating agents of erosion. So hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. Yes, Tutor Jester, kasi talagang natural process ito. Lalo na sa bansa natin na talagang agricultural tayo in terms of structure. Next po. Next na tayo, Sir Rainier. Yes. Rainier. Ayan. According to this one, erosion starts with weathering. Erosion is a process in which things break down naturally into smaller pieces or they are transported from one location to another. For example, rock is broken down into very smaller pieces by water, and these pieces are transported by wind or water itself from one location to another. Meron din tayong tinatawag ng deposition o deposition. This is the process by which the sediment is deposited in a new location. Yes po, Tutor Jester. Basta tandaan natin, Science 5 learners, no? Pag sinabi na talaga nating erosion, ito ay natural process na kung saan yung mga malalaking tipak na bato ay talagang magiging mas maliit or magiging smaller pieces. Lalo-lalo na sa binanggit ko kanina na kapag active po yung mga tinatawag nating agents of erosion. Na kung saan yung mga maliliit na tipak na bato ay talaga matatransport yan from one place to another. At yun na nga ang ma-erode until such time na maubos na talaga yung surface ng Earth na yan. At nabanggit nga ni Tutor Jester na yung deposition, isa ring process na kung saan yung sediment o yung mga patong-patong na layers ng soil o kaya ng mga bato ay nade-deposito sa iba pang lokasyon o sa iba pang place na kung saan inaabot yung mga tinatawag nating agents of erosion. At ang pinaka-eminent o pinaka-visible sa atin na agent of erosion ay syempre yung tubig o yung tinatawag nating water. Yes, Sir Mil. Okay, nagbabalik si Sir Mil. Yan, nagbabalik. Okay, so let's continue, Sir Rainier and Sir Mil. So Ito naman po, yes po, ang mga Sige po. causes of erosion o yung mga dahilan kung paano nagkakaroon ng tinatawag nating erosion. Una-una, meron tayong subcategory na natural forces. Ito yung mga puwersa sa kalikasan natin. Kaya nga isa sa mga DepEd core values natin, di ba, na makakalikasan. Ang Earth Science kasi ay talagang binibigay natin, lalo-lalo na tayo ay nabibisitan ng mga tinatawag natin na mga natural calamities. Pero hindi natin pwede masabi na ang erosion ay isang natural calamity. Anyway, it's a natural process na kung saan ang erosion ay maaring gawa ng water o tubig, pwedeng gawa ng hangin o ng wind o glacier, kung saan kung ito ang
mga bansa na medyo malamig yung lugar. Yes, Sir Mil? Yung pangalawa naman nating category. Sir Jester, yung second Okay, natin so we na got man-made activities tayo, deforestation, overgrazing, kaingin, and overcropping. Familiar sa atin yung mga terms na ito, Sir Rainier. yes, Tutor Jester, no? So, hindi lang pala natural forces ang dahilan ng erosion. So, meron din palang mga aktibidades o yung mga human-made activities na maaring maging dahilan ng erosion. Yung nabanggit mo nga kanina, deforestation, overgrazing, kaingin, and overcropping. So, napaka-excited natin na pag-aralan isa-isa kung ano-ano itong mga man-made activities para maituro din natin sa mga bata na nakasulat din sa kanilang mga self-learning modules. Okay. Yeah, thank you. Next po tayo. Yes po. So we got here deforestation. Kita natin sa larawan. Ang tawag dito? Nakaawa ba? Nakaawa ba? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Yes, kasi Opo. di ba binanggit na ng Department of Environment and Natural Resources na sa NCR, kaunti na lang po ang green spaces natin sa NCR. So, nakakalungkot isipin na pati sa provinces ngayon ay ganyan na rin ang nangyayari. So dahil sa walang habas na pagputol ng mga puno sa ating kagubatan, so dumadating sa point na talaga nakakalbo na yung ating mga rainforest. Nakakalungkot lang isipin, Tutor Jester. Diyan ba sa Taal, Tutor Jester, marami pa bang puno dyan po sa inyong lugar? Opo naman sir, marami naman po dito. Yun lamang sa parting kalatagan ng Batangas. Yes, sir. Kumbaga marami na daw doon ang talamak, ang pagkawala or pagkaubos nitong mga puno doon. So sana naman sumapit ang panahon na matulad yung ang aming lalawigan sa naranasan ng ating mga pamilya doon sa Visayas noong nakalang November po. Yes, sir. Yeah. Nakakalungkot isipin. At tayo din ang talagang makakakuha ng epekto nito. Kung ano ang ginawa natin sa kalikasan, usually bumabalik din sa ating mga tao. Kaya nga, awareness na rin po, Tutor Jester, na ipambalita natin at i-discuss na rin natin sa mga bata as early as grade 5 kung ano yung talaga nagiging epekto ng ganitong klaseng mga aktibidades katulad ng deforestation. Opo. Sir Rainier, akin munang i-stop screen sapagkat naghang na sa akin ang medyo mabagal ang internet. Then i-share screen ko po ulit. Okay, sir. Ayan, magbasa muna po tayo ng mga mga pagbati. Deforestation refers to the decrease in forest areas across the world that are lost for other uses such as agriculture, croplands, or mining activities according to Crisalin Laksina. Maraming salamat. And Techling, Faith, and Integrated School. Yan po, may pagbati from Maya Landicho sa Taguig and Pateros. Maraming salamat sa panonood. Grade 5 Aguinaldo. Good afternoon po from Erica Luis, watching from St. Joseph College of Pagao Incorporated. Ayan. Thank you, Erica, sa pagpanonood. Thank you. So, according to this one, forests or brush have been carelessly cut or burned on sloping land. The rain sweeps down the slope in a sheet and gradually washes away yung ating soil. Okay. Ayan. Kita naman natin, Tutor Jester, sa picture na dahil wala nang talagang mga puno o halaman, ay madali na lang sa kanila na magkaroon ng erosion. Kasi wala nang kumakapit dun sa soil. Wala nang na nag-absorb ng water. So kapag yung absorption of water ay present na dun sa soil, madali na talagang ma-erode yung topsoil niya. Kaya talagang isa sa mga naging dahilan ng erosion ang deforestation. Opo. Ayon dito kay Crisalin, may natural causes rin po yung deforestation pala. Okay. So ang sunod po natin sa Rainier ay overgrazing. It occurs when plants are exposed to intensive grazing for extended period. It reduces the usefulness and productivity of the land and is one cause of soil erosion. Ayan po. So dito naman sa overgrazing, kapag syempre, dahil ang mga nakita natin sa picture, they are herbivores. So ang pagkain talaga nila ay plants talaga. So kapag naubos na sa certain part ng biomes, or let's say ito yung nakita natin, so magiging cause din ito ng erosion. Kasi kumukonti na din yung mga halaman doon sa lugar na yon. Kaya nga sinabi nating overgrazing
So nauubos yung mga plants na usually nagre-reduce tuloy ng usefulness and productivity ng lupa. At ito na nga, nagiging cause ng soil erosion. So ito po ay nangyayari din sa ating bansa, ano po? Tsaka particularly sa ibang mga lugar din, sa ibang mga Yes po. bansa. Yes, Any places pala. Thank you po. Ayan, Sir Rainer, kaingin daw. Ayan, kaingin. Farmers, Farmers tend to clear and burn a patch of forest area. They cultivate the area until such time that the soil is no longer good for planting. So nakita natin, nakakalungkot, Tutor Jester, na sinusunog yung mga punong kahoy o yung puno dyan. At yun, tapos i-cultivate nila yung area until such time yung soil hindi na pwedeng taniman. Kasi naabuso na talaga yung soil. Maraming nangyayaring kaingin system ngayon sa Pilipinas. Way back sa panahon pa ni President Marcos, talagang maraming ganitong klaseng pangyayari. matunog yan, ano? So, kumbaga namatay na yung lupa, hindi na. Kahit, Sir Rainier, kahit po ba yan ay lagyan ng mga pataba? Maaari pa po ba yan? Actually, Or parang- nabasa ko rin po yung research na yan sa isang area na kung saan maraming kaingeros o yung talagang gumagawa ng kaingin system. Yung too much carbon, kasi ang isang material, let's say ang isang bagay na buhay, ang tawag dyan ay organic material. So meron itong carbon content sa isang organic material. So kapag maraming carbon sa isang place or sa isang soil, hindi na rin ito sufficient at hindi na rin ito beneficial sa mga halaman. So kapag maraming mga uling o maraming mga coal, o let's say itong tinatawag natin na nasusunog na mga bagay, maraming carbon sa lupa. At ang maraming carbon ay hindi na rin beneficial sa soil. Kaya ang kaingin system ay talagang cause na rin ito ng erosion at the same time. At ang kanyang nagiging parang secondary effect, hindi na rin nagiging fertile yung lupa. Pero may chance po ba na kumbaga mahilom ito 100 years or thousands of years? Oo, naniniwala ako, Tutor Jester, na meron tayong tinatawag na bioremediation, na ang kalikasan ay may sarili niyang kakayahan na pagalingin na sarili niya. So kaya lang, it will take time nga lang. So talagang maraming panahon. Para kumbaga sa tao, time heals all Yes. wounds din, ano? Yes, hugot yan, Ayun. Tutor. Pero totoo, kahit sa kalikasan, talagang nangangailangan ng panahon. Next po. Ayan. Overcropping. It exhausts the fertility of the land by continuous cultivation of crops, since depleted soil cannot sustain vegetation and often holds less moisture. Yes po, Tutor. Kahit naman sa buhay natin, no, kapag sobra, kanina overgrazing, ngayon naman overcropping. Kapag sobra talaga, hindi talaga maganda. At hindi rin maganda yung naging effect nito sa atin. So sobrang cropping o yung pag-cultivate ng soil, so nagkakaroon din talaga ng nag-exhaust yung lupa. So yung depletion o yung pagkawala ng mga minerals ng soil ay talagang hindi na rin maganda para sa mga halaman. At the same time, sabi din dito, it often holds less moisture. Kasi sobrang Tutor Jester, sobrang kung ano bagay sa Tagalog, yung parang cultivated na yung soil, buhagag na yung lupa. Hindi niya na kayang magkaroon ng soil absorption. So hindi na talaga siya makapag-control ng water. Kaya ganun. Ayan, nagbabalik na si Sir Mill. I'm back again for the third time. O, ikaw naman yan, Tutor Mill, number 5. So, nandito na tayo sa number 5, number 6, at number 7. Ito yung ating pinag-usapan na natural resources o nature. So, erosion by water, one of the most powerful natural force on the earth is water, which causes significant erosion, rainfall, waves, floods, and rivers cause soil erosion. So, ang pag-ulan ay matinding epekto pala sa soil erosion. Tama ba ako, Tutor Rainier? Yes, ang ulan, ang isa sa yung malaking bahagi niya
na nagko-cause talaga siya ng erosion. Kasi nga, sabi natin kanina sa ating mga unang slide sa ating PowerPoint, na ang erosion ay may unang-unang agent at ang agent talaga niya ay tubig o water. At syempre, ang natural source ng water natin ay ulan. Talagang yan ang binibigay sa atin ng kalikasan. Pero sobrang, kapag, di ba, nababanggit ng Pag-asa at ng Feebox, kapag sobrang ulan o heavy pour of water, so yung mismong soil lumalambot na. So pag lumambot na yung lupa, talagang magkukos ito ng erosion. Ayun, at the same time, nagkakaroon pa ng flash flood at syempre yung landslide natin. Diba po, Tutor Jester? Opo. May mga ganun pala mga pagkakataon. Akala natin matibay na, pero pagdaan ng ilang mga panahon or ilang mga pagkakataon, maaari palang may mangyaring iba doon sa ating lupa. Yes po, it usually, Tutor Jester, nagiging dahilan pa ito ng mga, yung maliliit na sinkhole, kasi yung pinakailalim na part ng lupa ay, nagiging, masyado na siyang basa at nagiging, hindi na masyadong maka-control ng tubig. Kaya, medyo delikado ito, lalo na sa ating bansa na maraming, agricultural part tayo sa ating area. Yes po, next po. Sir Rainier, Yes, dun sa sinkhole na nabanggit natin, dito sa Taal, dun sa isang barangay sa Lagile, napakalawak nung pagkaguho na pagkaroon ng sinkhole doon. Sinasabi na may kinalaman daw yun sa bulkan, may kinalaman daw sa galaw ng magma. Yung ba ay kaya ay may karampatang katunayan? Hindi ko lang po masabi na maaring pwede, maaring hindi po. Kasi total lahat naman itong nangyayari sa atin ay connected po lahat talaga. So ang lava po, ito na yung magma na lumabas kasi yung magma ay nasa loob ng Earth surface natin. So lalabas lang po ito dun sa crater ng isang volcano. So maari po siya maging cause, maaring hindi. Depende nga lang din po sa po. Actually ako ay science teacher. Maaring mabanggit natin na maaring dahilan din po siya. Opo. Matandaan ko lang nung panahon na nagkaroon ng sinkhole doon sa barangay Lagile, Taal, panahong November yon, napakalakas ng may bagyo pala, kung nagkakamali may Yes, bagyo, si Ulysses, talagang Yes, sir. nakakatakot yung bagyo na yon. Siguro factor din po yung bagyo na malambot na nga din yung pundasyon doon sa lupang iyon. Tanong ko lang, Tutor Jester, di ba kasi nababanggit sa Pag-asa na may mga pagyanig sa sa malapit sa bulkan. Nararamdaman mo ba diyan sa lugar niyo yung may pagyanig talaga? Noong nakaraang Huwebes, talagang totally naramdaman namin yung pagyanig. Tapos kinabukasan ng umaga, talagang yanig na napakakembot tuloy ako. Tapos nitong mga nakaraan, hindi na masyado Yung mga, noong may nakalagay kasi doon sa ating tawag doon sa mga infomercial ng Yes po. ng DOST ng Pag-asa nga ba Feebox Feebox po. nakalagay doon mga 33, 108 or kung ano mang bilang. Hindi naman namin totally na raramdaman, sinasabi doon lamang daw po sa sa loob ng mismong bulkan. Opo, sir. Ayan. So sunod na tayo, sir. Yes, sir. Erosion by wind. Wind is a powerful natural force that causes significant erosion in dry areas. Wind usually picks dust and sand particles from the land surface and carries them to a large distance before settling. Yes po. So wag nating ismolid, Tutor Jester, din ang hangin kasi ang hangin isa ring napaka destructive force din yan. Natural force din yan na talagang maaring mag-erode lalo na ng mga dry part ng soil. Ito nakita natin sa disyerto na talagang pwede siyang mag-erode ng lupa. Okay. Sunod na tayo. Yes, sir. Number 7, erosion by glaciers. So alam naman natin, pag sinabing glaciers, ito yung mga tipak-tipak, malalaki, mga gabundok na yelo, tama po ba? Yes, sir. And unfortunately, dahil tayo ay naka-situate sa gitna ng equator, tayo ay tropical country, hindi natin talagang it's impossible for us to experience glacier kasi nasa mga polar regions lang naman ito. And the movements of glaciers erodes the land and the mountains which results in the formation of many features. So isa sa mga beneficial part niya na kahit nag-erode yung glacier, nagpo-form pa ito ng iba't iba pang features ng mga maliliit na tipak ng glacier sa ibang lugar naman.
Ayun pala. So, dumako tayo po sa sunod. At yan, Sir Rainier, dako na po Ayan. tayo sa exercise number 1. Exercise number 1. So, I guess no, the Science 5 learners will choose on the word bank. Meron tayo dito sa box na binubuo ng mga words na deforestation, overcropping, water, glaciers, overgrazing, kaingin, and wind. So, Tutor Jester, ano po yung number 1 natin? Item So number we got item number 1. Farmers tend to clear and burn a patch of forest area. They cultivate the area until such time that the soil is no longer good for planting. Ano kaya ito? Okay, so maaari makipag-participate po ang ating mga Science 5 learners to type your answer. So number 1 muna, o the number itself, and then the letter. Wala palang letter, yung mismong word pala na ilalagay natin. Ayan, meron na pong mga responses, Tutor Jester. From Opo. Jane, Erica, Chrisaline, Graciel, Alexia, Maya. So ang sagot nila ay number 1, kaingin. Ayan. So siguro gawin natin siyang 1A kasi meron pang number 1 sa ilalim. Okay. Okay Ayan. nga pala. 1A. So 1A, kaingin. Opo. So 1A, kaingin. So tama kaya ang kasagutan nila? So tingnan po natin. Tantararan. Tananan, kaingin. Ayan. So, Dati pa 1B nga, na- Tutor Jester, nakalagay pa yan sa mga textbooks natin, kaingin system. So ngayon, Ay, opo. tinanggal na yung system, no? Kaingin na lang. Kaingin na lamang. Ayan. Yes, sir. So dumako tayo sa 1B. Forests or brush have been carelessly cut or burned on sloping land. The rain sweeps down the slope in a sheet and gradually washes away the soil. So Rainier. Ayan, so tignan natin po yung mga responses po ng ating mga Science 5 online learners. Ayan, so nababasa ko yung mga previous answers pa nila. So ano kaya ito mga forest and brush na carelessly cut and burn? Ayan, may mga sagot na tayo. From Jane, okay, from Chrisaline, sabi nila ay 1B is deforestation. Ayan, sagot din ni Deforestation. Alexia. Check na natin, Tutor Jester, kung ano pong sagot. Okay, so ito po ang kasagutan. Tama si Gabriel, si Erica, si Chrisaline, si Alexia, at marami pang iba, si Sai. Deforestation. Very good. Maraming salamat sa pagsagot at tama ang inyong sagot, deforestation. Okay, susunod tayong item. Number 3. Ayan. One of the most powerful natural force that washes away the topsoil in the agricultural land. Ayan, so pinaka malakas daw na natural force na nagwawash away ng topsoil sa ating agricultural land. Sige po. So, meron tayong mga responses dito from Chrisaline, Graciel, Jane, and Erica, Alexia. Ang sagot po nila, Tutor Jester, ay number 3 is medyo may iba. Wind and water daw. Water and wind. Ay, may water pa. So, nagbago lang ng sagot. Okay, let's reveal the answer po, Tutor Jester. Water. Okay, So, water. ang powerful or most powerful natural force to wash away the topsoil in agricultural land. Pinakamalaking factor pala itong tubig talaga. Kaya Tutor Jester, na sa unang part ng ating PowerPoint, siya yung number 1 talaga na agent of erosion. May kanya-kanya talaga silang kumaga silbi para sa ating land. Yes, sir. Kaya number 4 tayo, large ice formations that move slowly and form valleys and shape mountains through erosion. Naku, ang dali-dali lang naman itong number 4 na to, no? Kasi syempre yung word parang na ice formation or large ice formation. Ayan. So ang gagaling ng ating mga Science 5 learners at very, participative at napaka, talagang nakikinig at natututunan talaga nila yung ating discussion. So ang sagot po nila, Tutor Jester, number 4, glaciers. Yan. Yes, so tingnan natin. Ayan, glaciers din. Although walang glacier dito sa ating lugar, alam na Yes. alam nila ang term na ito. Okay, so tumako tayo sa sunod. Number 5,
a powerful natural force that causes significant erosion in dry areas. It usually picks dust and sand particles from the land surface and carries them to a large distance before settling. Sir Okay. Rainier. Siguro, Tutor Jester, pang number 5 na lang ako at temporarily, iiwan muna kita kasi meron pa akong Science 10 learners na slot 3 p.m. tayo. So, bago po ako umalis at mag-exit po dito, ano sagot natin sa number 5? Ang mga responses po nila ay wind. Wind daw po, Tutor Jester. So, wind. So, sa tingin ko, Tutor Rainier, i-screenshot na lang ng ating mga online learners ang mga remaining nating activities para tayo ay makapagpaalam. So, please do screenshots, dear learners. Yan. Ayan. Number 6, six. overcropping yung sagot. Okay. Number 7, overgrazing. Grazing. Ayan. So, screenshot this and pwede nyo i-post or pwede nyo pag-aralan sa inyong mga cellphones. Mabalikan ninyo. Actually, Tutor Jester, nabanggit na rin naman natin itong mga effects ng erosion kanina pa sa ating pag-uusap. Yes. Parang nauna na lang siya. Nauna na lang siya. So, ayan, Tutor Rainier. So, I guess it's time for us to say goodbye sa ating learners. Yan, maraming salamat po. Lalo na kay Tutor Mark na nagbigay sa atin ng pagkakataon na ngayon maging halili muna po niya. Dahil alam naman natin si Tutor Mark, sobrang busy niyan. Maraming salamat din po kay Tutor Mil at lalo na sa iyo, Tutor Jester, sa walang sawang pag-agapay lalo na sa ating mga kapwa-tutor na talagang busy din. At nagpapasalamat po kami, Tutor Jester, lagi ka nandyan at lagi ka naming lagi mo kami nire-rescue palagi. Maraming salamat. Thank you so much din po sa pag-appreciate. Pumiyok na naman talaga ako. Okay lang yan. Ayan, salamat po talaga, Sir Brother Tutor Rainier, sa pagkakataon sa lahat ng ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kapatid sa Edtech family. Thank you so much kay Kap A, kay Sir Madge, kay Sir Chechu. Yes. Ayan. Salamat po. Tutor Jester, ingat ka dyan sa Taala. Ingat kayo dyan. Opo. Maraming po salamat. At kailangan na natin magpaalam. Paalam! Learners, salamat din. Chuties, thank you. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!